Binuksan ko ang sobre na nasa ibabaw ng aming lumang mesa. Doon ko nakita ang dokumentong nakpabagsak sa aking mundo, isang demand letter para sa 5 milyong piso. Nakita ko ang matinding takot sa mga matang asawa kong si Maria. Sa halip na magwala o makahabol sa mga taong nandaraya sa amin, dinala ko ang sulat na iyon sa aming maliit na altar. Lumuhod ako sa harap ng krus, ipinikit ang aking mamata, at sa isang iglap, isinuko ko ang lahat. Isang hindi may paliwanag, nakatahimikan ang biglang bumalot sa aming tahanan. Tumigil ang ingay ng paligid at doon nagsimula ang isang milagro na hindi kayang bayaran ng kahit anong salapi. Bago ko ikuwento sa inyo ang naging wakas ng pagsubok na ito, maaari niyo bang isulat sa comment section kung saang bahagi ng Pilipinas kayo nanonood sa oras na ito? Gusto ko lang kayong makumusta ng tapat. Gichu. Ang kwentong ito ay isinalaysay upang mas madaling maunawaan ang isang malalim na katotohanan. Bagamat may mga bahaging sadyang binuo para sa pagkukwento, ang aral at mensahe nito ang tunay na mahalaga at may katotohanan sa ating buhay. Marami sa ating matahanan dito sa Pilipinas ay may kaniya-kaniyang altar. May mga kandila, may mga imaheng santo, at kung minsan ay may mga bulaklak pa. Ngunit alam niyo ba, marami sa atin ang nakalimot na kung para saan ba talaga ang altar na ito. Para sa karamihan, isa lamang itong mahalagang muebles o bahagi ng ating tradisyon. Ngunit ang tunay na kahulugan ng altar ay higit parun. Sa kasaysayan ng ating pananampalataya, ang altar ay tinatawag na lugar ng pag-alay. Ito ay lugar kung saan may kailangang mamatay upang mayroong mabuhay. Ito ay isang banal na lagusan, isang portal. Dito nagtatakpo ang ating pagkatao na may hangganan at ang kapangyarihan na Diyos na walang hanggan. Sa altar na ito, ang ating sakripisyo ang nagsisilbing gasolina para sa apoy ng Panginoon. Hindi lamang ito basta kahoy o semento. Ito ang lugar ng pagbabago. Dito mo inilalagay ang iyong natakot at pag-alangan upang masunog ang maito at mapalitan ng bagong pag-asa. Huwag nating tingnan ang ating altar bilang dekorasyon lang. Ituring natin itong sentro ng ating espiritual na buhay. Dito nagaganap ang pinakamalaking himala. Ang pagtatagpo ang ating puso at langit. Nakaupo ako sa madilim na sulok ng aming sala habang tinitingnan ang puting sobre na naglalaman ng dokumentong nagsasabing kailangan naming magbayad ng 5 milyong piso. 5 milyong piso. Sa totoo lang, ang hirap bigkasin ang numerong iyon nang hindi nanginginig ang boses. Para sa isang taong tulad ko na nagtrabaho ng marangal sa loob ng maraming taon, ang halagang iyon ay tila isang bundok na guguho sa ibabaw ng aking pamilya. Ramdam ko ang bigat sa aking dibdib. Ang bawat tibo ng aking puso ay tila may kasamang kaba. Kaba na baka wala na kaming matirhan sa aming pagtanda. Narinig ko ang mahinang yabag ng aking asawang si Maria. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. Sabi niya sa akin sa isang boses na pilit pinapatatag, magdasal tayo, sabihin natin sa Panginoon kung gaano natin kailangan ang tulong niya. At iyon nga ang ginawa ko. Buong gabi akong umiyak. Buong gabi akong nagmakaawa. Paulit-ulit kong sinasabi sa aking panalangin, Panginoon, kailangan ko ang parang ito. Kailangan namin ang 5 milyong piso. Tulungan ninyo po kami dahil wala na kaming ibang matatakbuhan. Ngunit sa gitna ng aking pag-iyak, parang may isang tinig na bumulong sa aking kaluluwa. Isang katotohanang hindi ko inaasahan. Napagtanto ko na ang langit ay hindi gumagalaw base sa laki nga ating pangangailangan. Kung tutusin, ang mundo ay puno nga taong may matitinding pangangailangan, may mga nagugutom, may mamay sakit, may mga nawawalan ng pag-asa. Kung ang pangangailangan lamang ang batayan ng tugon ng Diyos, sana ay wala nang naghihirap sa mundong ito. Dun ko naunawaan ang isang malalim na sikreto ng altar. Ang Diyos ay hindi tumutugon sa iyong pangangailangan. Ang Diyos ay tumutugon sa iyong sakripisyo. Maaring nagtataka kayo. Ano ang ibig sabihin nito? Ang altar ay hindi isang lugar kung saan tayo ay basta na lamang humihingi ng tulong. Ang altar ay isang lugar ng pakikipagpalitan, isang banal na palitan. Sa lugar na ito, inilalagay natin ang kung anong meron tayo
upang makuha natin ang kung anong meron ang Diyos. Ito ay isang prinsipyo na nakatago sa ating mga tradisyon ngunit madalas nating makalimutan. Habang tinitingnan ko ang sobrang utang na 5 milyong piso, tinanong ko ang aking sarili, ano ba ang inialay ko sa altar? Ang akin bang maluhang reklamo o ang aking buong pagtitiwala? Napagtanto ko na ang ginagawa ko ay pagmamakaawa lamang at hindi pag-alay. May malaking pagkakaiba ang dalawang iyon. Ang pagmamakaawa ay nakatuon sa ating sariling kakulangan. Ngunit ang pag-alay ay nakatuon sa kapangyarihan ng Diyos. Ang altar ay isang portal. Isang pintuan kung saan ang ating limitadong kakayahan ay nakikipagpalit sa walang hanggang kakayahan ng may likha. Kung ang iyong buhay ay nakasalalay lamang sa iyong sariling lakas, limitado ang mararating mo. Ngunit kung kaya mong ilatag ang lahat ng iyong takot, ang lahat ng iyong kontrol, at ang lahat ng iyong pag-ari sa ibabaw ng altar, doon magsisimulang gumalaw ang kamay ng Diyos. Naalala ko ang sinabi ng aking anak na si Elena. Sabi niya, "Tatay, baka kailangan nating ibenta ang lahat." Sa sandaling iyon, ang sakit na sipin na ang lahat ng aming pinahirapan ay mawawala. Pero doon ko naramdaman ang tunay na hamon ng sakripisyo. Ang sakripisyo ay hindi sakripisyo kung hindi ito masakit. Ang sakripisyo ay ang pagbitaw sa bagay na mahalaga sa iyo dahil mas naniniwala ka sa kabutihan ng Diyos. Ang ating Panginoon ay hindi naghahanap ng ating tulong. Hindi niya kailangan ang ating pera, hindi kailangan ang ating galing. Ang hinahanap niya ay ang ating gutom at ang ating kabanalan sa pamamagitan ng pagsuko. Sa altar, ibinibigay mo ang iyong mabuti upang makuha mo ang pinakamabuti ng Diyos. Ibinibigay mo ang pansamantala upang makuha mo ang walang hanggan. Sa gabing iyon, binago ko ang aking dalangin. Hindi na ako nagmakaawa para sa 5 milyong piso. Sa halip, inilatak ko ang aking pride. Inilatak ko ang aking takot na mapahiya sa harap ng mga tao. Sinabi ko, Panginoon, narito ang aking buhay. Narito ang aking kinabukasan. Kahit ano ang mangyari, sa inyo ako magtitiwala. Doon ko naramdaman ang isang kakaibang kapayapaan. Isang kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang bank account. Isang kapayapaan na dumarating lamang kapag ang isang tao ay tunay na sumuko sa altar. Ang altar ay hindi lugar ng pagkatalo. Ito ay lugar ng tagumpay sa pamamagitan ng pagsuko. Mga kaibigan, lalo na sa ating edad na 65 pataas, madali tayong lamunin ng pag-alala para sa ating mga anak at apo. Gusto nating kontrolin ang lahat para maging maayos ang kanilang kinabukasan. Ngunit tandaan ninyo, ang inyong pamilya, ang inyong negosyo, at ang inyong bukas ay makakarating lamang sa kung hanggang saan ang kayang marating ng inyong altar. Kung wala kang iniaalay, walang babagsak na apoy. Ang apoy ng Diyos ay hindi bumabagsak sa isang bakanteng altar. Kailangan itong lagyan ng panggatong. At ang panggatong na iyon ay ang iyong pagsunod at ang iyong sakripisyo. Huwag kang matakot na magbitaw. Huwag kang matakot na mawalan ng kontrol sa iyong buhay. Dahil sa sandaling bitawan mo ang iyong hawak, doon lamang ito kukunin ng Diyos upang gawing isang himala. Ang 5 milyong piso na iyon ay tila naging maliit na bagay sa aking paningin nang maunawaan ko ang prinsipyong ito. Hindi dahil mayroon na akong pambayad sa oras na iyon, kundi dahil alam ko na ang aking sakripisyo ay nakarating na sa trono ng langit. At kapag ang Diyos ang gumalaw, walang pader na hindi titiba, walang utang na hindi mababayaran, at walang pamilya na hindi mapoprotektahan. Kaya't tatanungin kita ngayon, ano ang nakalagay sa iyong altar? Puro ba ito listahan ng iyong makailangan? O ito ba ay lugar ng iyong tapat na pagpapakumbaba? Subukan mong baguhin ang iyong pananaw. Itigil mo ang pakikipanyegosasyon sa Diyos. Simulan mo ang pagbuo ng iyong altar sa pamamagitan ng tunay na pagsuko. Ang pakikipagpalitan sa altar ang tanging paraan upang ang iyong buhay na puno ng pakikibaka ay maging isang buhay na puno ng kabuluhan at tagumpay. Huwag nating kalimutan,
Ang sakripisyo ang sikreto, hindi ang iyong pangangailangan. Ang iyong pagsuko ang susi, hindi ang iyong pagrereklamo. Sa susunod na paglapit mo sa iyong altar sa bahay, alalahanin mo ang kwentong ito. Alalahanin mo na ang Diyos ay naghihintay sa iyong ala upang ibuhos niya ang kanyang walang hanggang pagpapala. Sa tuwing naririnig natin ang salitang sakripisyo, madalas na ang pumapasok sa ating isipan ay ang mga kwento mula sa lumang panahon. Noong unang panahon, ang pag-alay ay madugo. Kailangan ng mga hayop, kailangan ng mga baka, o tupa na dinadala sa altar upang ialay sa Diyos. Ngunit sa ating panahon ngayon, lalo na sa gitna ng pagsubok na ating kinakaharap, mayroong isang mas malalim na katotohanan na kailangan nating maunawaan. Isang katotohanan na nakpabaho sa takbo ng aking buhay nung ako ay luhmok na luhmok. Naalala ko pa ang tawag ng aking abogado, si Attorney Santos. Ang kanyang boses sa telepono ay mabigat at puno ng pag-alangan. Sabi niya sa akin, "Lolo, ginagawa natin ang lahat, pero sa totoo lang ay masyadong mahina ang ating posisyon sa batas. Ang 5 milyong piso na hinihingi sa inyo ay mahirap ng maiwasan." Pagkatapos ng tawag na iyon, tila gumuho ang kisamangang aming bahay sa ibabaw ko, 5 milyong piso. Ang perang iyon ay hindi lamang basta numero. Iyon ang aming seguridad, ang aming pinahirapan, at ang aming dangal. Pumasok sa silid ang aking anak na si Elena. Nakita ko ang pamumulangang kanyang nga mata. Alam kong kanina pa siya umiyak ng palihim. Hinawakan niya ang aking kamay at ang sabi niya, "Tatay, baka kailangan na nating tanggapin na matatalo tayo. Baka kailangan na nating isuko ang lahat." Ang bawat salita ni Elena ay tila isang tinik na tumutusok sa aking puso. Bilang isang ama, ang pinakamasakit na pakiramdam ay ang makitang natatakot at walang katiyakan ang iyong maanak dahil sa isang pagkakamaling hindi mo naman ginusto. Doon ako bumalik sa aming altar. Tiningnan ko ang krus. Tiningnan ko ang mga kandilang unti-unti nang nauubos. At doon ko naalala ang isang mahalagang aral sa Biblia. Sa lumang tipan, ang altar ay lugar ng patayan ng mahayop. Ang dugo nga magabaka ang ibinubuhos upang makalapit ang tao sa Diyos. Ngunit sa ilalim ng bagong tipan, mayroong nagbago. Mayroong isang malaking pagbabago. Sinasabi sa mga sulat ni San Pablo na dapat nating ihando ang ating sariling mga katawan bilang isang buhay na sakripisyo, isang buhay na alay. Bawat sandali, bawat hininga, bigla kong naintindihan. Ang hinahanap ng Diyos sa gitna ng aking krisis na 5 milyong piso ay hindi ang dugo ng hayop at hindi rin ang aking galing sa pakikipagtalo sa batas. Ang hinahanap niya ay ang aking pagsuko. Ang tunay na sakripisyo sa modernong panahon ay hindi na ang pagpatay ng hayop sa ibabaw ng bato. Ang tunay na sakripisyo ay ang pagpapakumbaba ng ating sariling kalooban, ang pagsuko ng ating will, ang pagsuko ang ating kagustuhan na mangyari ang mabagay ayon sa ating sariling plano. Naisip ko, bakit ba ako masyadong balisa? Bakit ba ako hindi makatulog? Dahil ba sa 5 milyong piso? O dahil ba sa aking pride? Dahil ba sa takot kong isipin ng ibang tao na ako ay bigo? Napagtanto ko na ang kailangang mamatay sa ibabaw, ng altar ay hindi ang aking pera, kundi ang aking pagiging matigas ang ulo. Ang aking pagnanais ay ako ang laging may kontrol sa lahat ng nangyayari sa aming pamilya. Sa madaling salita, mga kaibigan, tayo mismo ang altar at tayo rin mismo ang alay. Ang iyong katawan, ang iyong isipan, at ang iyong kalooban ang hinihiling Diyos na ilatak mo sa kanyang harapan. Isang buhay na sakripisyo. Ibig sabihin, kahit tayo ay humihinga pa, tayo ay patay na sa ating sariling nga pangarap na pansarili lamang upang mabuhay tayo para sa plano ng may likha. Noong gabing iyon, habang umiyak si Elena sa labas ng aking silid, kinausap ko ang Panginoon ng masinsinan. Sabi ko, "Panginoon, patawarin mo ako dahil pilit kong pinoprotektahan ang aking pangalan. Patawarin mo ako dahil pilit kong itinatago ang aking mga kahinaan. Ngayon, inilalagay ko ang aking sarili sa iyong altar.
Kung kailangang mawala ang 5 milyong piso na ito upang matutunan ko ang tunay na pagsuko, mangyari nawa ang iyong kalooban. Iyon ang pinakamahirap na panalangin na aking nabitawan. Napakahirap sabihin ang mga salitang mangyari nawa ang iyong kalooban kapag ang nakataya ay ang lahat ng iyong ari-arian. Pero doon ko naramdaman ang bigat na unti-unting umaalis sa aking balikat. Ang altar ay hindi lamang lugar ng pamatayan, ito rin ay lugar ng kalayaan. Kapag ikaw ay patay na sa iyong sariling kagustuhan, wala nang anumang banta na makatakot sa iyo. Wala nang anumang demand letter na makakapagpaginig sa iyong tuhod. Dahil ang taong sumuko na sa Diyos ay nasa ilalim ng kanyang pamamahala. Ang sakripisyo ngayon ay ang pagsunod sa kabila ng takot. Ang sakripisyo ngayon ay ang pananatiling tapat sa kabila ng kawalan. Ang sakripisyo ngayon ay ang pagpili ng kapayapaan kaysa sa galit. Sinabi ko kay Maria nung gabing iyon, Maria, huwag ka nang mag-alala. Ang kaso natin ay wala na sa kamay ni Atty. Santos. Wala na rin ito sa aking mga kamay. Inilagay ko na ito sa altar. At doon, ang Diyos na ang bahala. Tiningnan ako ni Maria nang may pagtataka, pero nakita niya ang katahimikan sa aking nga mata. Isang katahimikan na hindi kayang ipaliwanag ng lohikang tao. Kaya sa inyong nga nakikinig, lalo na sa ating mga kasabayan na nasa edad na 65 pataas. Huwag nating isipin na ang ating mga problema ay kailangang resolbahin ng ating sariling talino lamang. Ang ating mga problema ay mapaanyaya upang tayo ay bumalik sa altar. Hindi upang magmakaawa, kundi upang mag-alay. Ilay mo ang iyong galit. Ialay mo ang iyong karapatan na magiganti. Ialay mo ang iyong takot sa kinabukasan. Kapag naging living sacrifice ka, doon mo mararanasan ang tunay na kapangyarihan ng pananampalataya. Ang Diyos ay hindi nakahanap ng perpektong tao. Nakahanap siya ng taong handang sumuko sa kanya ng buong buo. Sa altar na iyon, doon nagtatapos ang iyong pakikipaglaban at doon nagsisimula ang paggawa ng Diyos. Ang 5 milyong piso ay isang malaking halaga, pero mas malaki ang halaga ng isang kaluluwa na natutunang magtiwala sa gitna ng unos. Ang tunay na milagro ay hindi ang paglahong problema, kundi ang pagbabago ng taong humaharap sa problema. Tayo ang altar, tayo ang sakripisyo. At sa ating pagsuko, doon natin matatakpuan ang tunay na tagumpay na hindi kailanman mananakaw ang mundong ito. Magpahinga ka sa katotohanan ito, hindi mo kailangang pasanin ang mundo, kailangan mo lang ilatag ang iyong pasanin sa altar at hayaan ang apoy ng Diyos na baguhin ang iyong buhay. Alam niyo ba ang pakiramdam ng mawala sa gitna ng isang makapal na fog o ulap? Iyong tipong kahit anong pilit mong tumingin sa unahan, wala kang makita kundi kadiliman at kawalan ng katiyakan. Ganun ang naramdaman ko noong mga araw na iyon. Ang issue ng 5 milyong piso ay parang isang malaking pader na nakaharang sa aking paningin. Kahit saan ako lumingon, ang nakikita ko lang ay problema, ang nakikita ko lang ay utang, ang nakikita ko lang ay ang posibilidad na mapahiya kami sa buong baryo at mawalan ng tahanan. Bilang isang lalaking nasa edad na 65 pataas, nakasanayan ko na ako ang laging may sagot sa lahat ng problema ng aming pamilya. Akala ko, dahil sa dami ng aking karanasan sa buhay, kaya ko itong ayusin ng mag-isa. Gabi-gabi akong gising. Hawa ang kalkulator, sinusulat ang manumero sa papel. Naghahanap ng paraan kung paano pakakasyahin ang kakaunti naming pera para mabayaran ang 5 milyong piso. Pero habang mas pilit kong isip ang solusyon, lalong nagiging magulo ang lahat. Lalong bumibigat ang aking pakiramdam. Iyon ang tinatawag nating fog of confusion o ang ulap ng kalituhan. Isang gabi, hindi ko na talaga kaya. Lumapit ako sa aming altar ng may mabigat na hakbang. Lumuhod ako, hindi dahil sa tradisyon, kundi dahil sa matinding pagkapagod. Sa sandaling iyon, binitawan ko ang aking ballpen at papel, binitawan ko ang aking kalkulator. At higit sa lahat, binitawan ko ang aking pride. Sinabi ko sa Diyos, Panginoon, suko na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Ititigil ko na ang pag-ayos nito gamit ang sarili kong talino.
kayo na po ang gabahala. Doon nangyari ang unang milagro. Hindi biglang lumitaw ang 5 milyong piso sa harap ko. Hindi rin biglang tumawag ang bangko para sabihing wala na kaming utang. Ang milagrong nangyari ay mas malalim. Sa sandaling isinuko ko ang aking sariling kagustuhan, tila may isang malakas na hangin na humihip at nakpalis sa makapal na ulap sa aking isipan. Biglang nawala ang kalituhan, biglang tumigil ang ingay nga aking matakot. Ito ang kapangyarihan ng altar. Ang altar ay ang tanging lugar kung saan maari mong makita ang mundo mula sa perspektibong Diyos, sa halip na sa sarili mong paningin. Kapag tayo ay balisa, ang nakikita lang natin ay ang laki ng problema. Nakikita natin ang 5 milyong piso na tila isang dambuhala, pero kapag ikaw ay nasa altar at nakayuko sa harap ng may likha, nakikita mo na ang problema ay maliit lamang sa harap ng kanyang kapangyarihan. Ang kalinawan na ito, o ang tinatawag nating clarity, ay hindi nakmumula sa pagkakaroon na lahat ng sagot. Nakmumula ito sa pagtitiwala sa isa na may hawak ng lahat ng sagot. Sa sandaling iyon, naintindihan ko na ang tunay na dahilan kung bakit ako naguguluhan ay dahil pilit kong pinapalitan ang pwesto ng Diyos. Pilit kong pinapasan ang krus na hindi naman para sa akin. Nagsimula akong makakita ng mga luz o liwanag. Naalala ko ang isang lumang ari-arian na matagal na naming nakalimutan na maaring makatulong sa aming sitwasyon. Nakaisip ako nga tamang salita na sasabihin sa aming mapinakakautangan upang makaroon ng mayos na usapan. Ang maideyang ito ay hindi ko naisip noong ako ay punong ng takot. Bakit? Dahil ang takot ay nagnanakaw ngating kakayahang mag-isip ng tama. Pero sa altar, ang takot ay napapalitan kapayapaan. At sa kapayapaan, doon nagbubukas ang pintong karunungan. Ang sabi ko kay Maria pagkatapos kong magdasal, Maria, maliwanag na ang lahat sa akin ngayon, nagtataka siya. Tinanong niya ako kung nakahanap na ba akong pera. Sabi ko, hindi pa, pero alam ko na ang susunod na hakbang. Iyon ang mahalaga, mga kaibigan. Hindi mo kailangang makita ang buong hagdan. Kailangan mo lang makita ang unang baitang na kailangan mong tapakan. At ang unang baitang na iyon ay laging makikita sa altar. Kapag ikaw ay namamatay sa iyong sariling opinyon at sa iyong sariling ego, binibigyan mo espasyo ang Diyos para magsalita. Sa edad nating ito, madalas tayong maging mapagmataas dahil akala natin ay alam na natin ang lahat. Pero ang tunay na karunungan ay ang pag-amin na wala tayong alam kung wala ang gabay ng langit. Ang altar ang nagalis ng ating pagiging blind o bulag sa mga oportunidad na nasa harap na pala natin. Ang 5 milyong piso na iyon ay hindi na naging dahilan ng aking insomnia. Natulog ako ng mahimbing noong gabing iyon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Bakit? Ang kalinawan ay nagdadalaeng kapanatagan. Kapag malinaw na sa iyo ang plano ng Diyos, kahit nasa gitna ka pa ng unos, alam mong hindi ka lulubog. Kaya kung ikaw ay nakikinig ngayon at nakaramdam ka ng matinding kalituhan sa iyong pamilya, sa iyong kalusugan, o sa iyong pera, huwag kang tumakbo sa kalkulator. Huwag kang tumakbo sa internet para mahanap ng sagot. Tumakbo ka sa iyong altar. Lumuhod ka at sabihing, Panginoon, alisin niyo po ang aking sarili sa eksanang ito upang makita ko ang iyong gagawin. Ang kalinawan ay isang regalo. Ito ang unang bunga ng pagsuko. Sa altar, ang iyong limitadong paningin ay papalitang ng divine vision. At kapag ang Diyos na ang nagbigay paningin, makikita mo na ang bawat pagsubok ay mayroong layunin. Makikita mo na ang 5 milyong piso na iyon ay hindi pala parusa, kundi isang paraan upang mas lalo kang mapalapit sa Kanya. Huwag mong hayaan na lamunin kang ulap ng takot. Ang liwanag ay naghihintay sa iyo sa dulong iyong pagsuko. Bumalik ka sa altar. Iwanan mo doon ang iyong maplano at tanggapin mo ang Kanyang maliwanag na direksyon. Dahil ang taong may malinaw na paningin mula sa langit ay hindi kailanman maliligaw ng landas. Napansin niyo ba na kung minsan kahit gaano kalaki ang ating bahay o kahit gaano karami ang ating makagamitan ay parang may kulang, parang may lamig na nanunuot sa ating mabuto. Hindi ito lamig na dala energy panahon o energy aircon. Ito ay ang lamig ng pakiramdam na tila wala ng sigla ang ating buhay. Tila ba nawala na ang init ng pagmamahalan sa pamilya
at ang alap ngang ating pananampalataya ay unti-unti nang nagiging abo. Noong nga araw na kami ay dumaranas na pagsubok dahil sa utang na 5 milyong piso, naramdaman ko ang lamig na ito sa aming tahanan. Ang bawat isa sa amin ay tila may sariling mundo, bihira na kaming mag-usap sa hapagkainan. Ang aking asawang si Maria ay laging tahimik. Ang aking anak na si Elena ay laging nakakulong sa kwarto. At ang aking manugang na si Jun. Si Jun ay tila nawalan ng gana sa lahat ng bagay. Isang gabi, nakita ko si Jun na nakaupo sa labas ng bahay, tila malayo ang tingin. Lumapit ako sa kanya at tumabi. Sinabi niya sa akin, sa isang boses na punong pagod, "Tay, parang wala nang nangyayari sa atin. Kahit anong gawin nating kayot, parang lalo lang tayong lumulubog, wala na ang dating saya sa bahay na ito." Ang bawat salita ni Jun ay sumasalamin sa nararamdaman naming lahat. Ang aming buhay ay tila isang malamig na pugon. Doon ko naisip ang isang mahalagang aral tungkol sa altar. Sa kasaysayan ng Biblia, ang Diyos ay laging sumasagot sa pamamagitan ng apoy. Kapag ang mga propeta ay nagtatayo ng altar, ang inaabangan nila ay ang pagbagsak ng apoy mula sa langit bilang tanda na tinanggap ng Diyos ang kanilang alay. Ngunit mayroong isang kondisyon, isang napakahalagang kondisyon. Ang apoy ay hindi kailanman babagsak sa isang bakanteng altar. Sinabi ko kay Jun, "Alam mo ba, Jun, kung bakit tila malamig ang ating buhay ngayon? Dahil baka nakalimutan na nating maglagay ng panggatong sa ating altar?" Nagtaka siya at tinanong ako kung ano ang ibig kong sabihin. Ipinaliwanag ko sa kanya na ang apoy ng Diyos, ang kanyang presensya, ang kanyang kapangyarihan, at ang kanyang sigla ay hindi dumarating ng walang dahilan. Ang apoy ay nangangailangan ng sakripisyo. At sa ating panahon, ang sakripisyong iyon ay ang ating pagsunod. Ang pagsunod o obedience ay ang panggatong na nagpapanatili sa init ng ating espiritual na buhay. Kung ang ating pamilya ay tila wala ng direksyon, baka dahil tumigil na tayo sa pagsunod sa mga simpleng utos ni Diyos. Baka naging mas mahalaga na sa atin ang ating sariling mga plano kaysa sa plano ni Maylika. Sabi ko kay Jun, hindi sasayangin ng Diyos ang kanyang apoy sa isang altar na walang laman. Kung ang buhay mo ay tuyo at malamig, tingnan mo ang iyong altar. Mayroon bang nakalagay doon? Mayroon ka bang isinusukong na malinggawi? Mayroon ka bang iniaalay na oras para sa Kanya? O baka naman ang altar mo ay puno na ng alikabok dahil mas inuna mo ang pag-alala kaysa sa pagsamba? Ang apoy ang nagdadala na passion o yung alap sa ating puso. Bilang nakatatanda na nasa edad na 65 pataas, madali nating sabihin na matanda na ako, wala na akong silbi. Ngunit kapag may apoy ang iyong altar, kahit puti na ang iyong buhok, ay magliliwanag ka pa rin. Ang apoy ang nagbibigay sa atin ng lakas para bumangon sa umaga ng may pag-asa, kahit alam nating may haharapin tayong 5 milyong piso na problema. Noong gabing iyon, nagdesisyon kaming magpamilya na muling magsunok nga bagay sa altar. Hindi literal na apoy, kundi pagsunok sa aming pride, pagsunod sa utos na magmahalan at magpatawad. Sinabi ko kay Jun na kailangan naming maging tapat sa malilit na bagay dahil ang apoy ng Diyos ay hindi lamang para sa malalaking milagro. Ito ay para rin sa araw-araw nating pamumuhay. Ang apoy, kailangan natin ang apoy. Ang apoy ang naglilinis sa atin, ito ang tumutunaw sa ating matakot. Pero tandaan niyo, ang apoy ay hindi mo kontrolado. Ang kontrolado mo lang ay ang kahoy na ilalagay mo, ang kahoy ng iyong katapatan, ang kahoy nga iyong pagtitiis, ang kahoy nga iyong pagtitiwala. Kapag inilagay mo ang kahoy na iyon kahit gaano pa ito kabigat, asahan mong darating ang tugon ng langit. Hindi mo kailangang pilitin ang apoy na bumaksak. Ang trabaho mo lang ay siguraduhing may laman ang iyong altar. At kapag ang apoy ng Diyos ay bumaksak na, mababago ang atmosfera ng iyong tahanan. Ang lamig ay mapapalitan ng init. Ang katahimikan ng put ay mapapalitan ng awitan ng pasasalamat. Napagtanto namin na ang 5 milyong piso na utang ay hindi ang aming pinakamalaking problema. Ang tunay na problema ay ang malamig na altar. Kung mainit ang iyong altar, mayroon kang lakas na harapin ang anumang bagyo.
Mayroon kang apoy na gagabay sa iyo sa madidilim na eskinita ng buhay. Kaya't sa inyong mga nakikinig ngayon, nararamdaman niyo ba ang lamig? Tila ba wala ng kulay ang inyong mga araw? Huwag niyo nang hanapin ang init sa mga material na bagay. Huwag niyo nang hanapin ang saya sa labas. Balikan niyo ang inyong altar. Magdala kayo ngang kahoy ngang pagsunod. Itanong mo sa iyong sarili, ano ba ang hinihingi ng Diyos na bitawan ko ngayon? Baka iyon na ang panggatong na kailangan para muling magliyap ang iyong buhay. Ang apoy ay naghihintay sa sakripisyo. Buuin mo ang altar, ilatak mo ang lahat. At panorin mo kung paano lalamunin ng apoy ng Diyos ang lahat ng iyong alalahanin. Ang isang buhay na puno na apoy na may likha ay isang buhay na hindi kailanman matitigil, hindi kailanman mapapatay, at hindi kailanman matatalo. Muli nating buhayin ang alap sa ating mga puso. Dahil sa dulong lahat, hindi ang laki nga ating problema ang mahalaga, kundi ang laking apoy na naglalayap sa ating altar. Sa ating paglalakbay sa buhay, lalo na kapag tayo ay tumatanda na, isa sa ating pinakamatinding hinahangat ay ang pakiramdam na tayo ay ligtas. Ligtas ang ating pamilya, ligtas ang ating kinabukasan, at ligtas ang ating dangal. Ngunit paano kung ang panganib ay hindi mo nakikita? Paano kung ang kaaway ay hindi tao, kundi ang bigat ng pagsubok na tila gustong ubusin ang iyong lakas? Noong kasagsagan ng aming problema sa 5 milyong piso, naramdaman ko na para akong isang taong hinahabol sa gitna ng gabi. Ang bawat sulat mula sa korte, ang bawat tawag mula sa mga abogado at ang bawat bulong-bulungan sa aming paligid ay tila mga palaso na gustong tumama sa aking puso. Naramdaman ko ang matinding takot para sa aking asawang si Maria at sa aming mga anak. Akala ko, dahil sa utang na iyon mawawala na ang lahat ng aming proteksyon. Ngunit may isang lumang tradisyon sa kasaysayan nga altar na biglang pumasok sa aking isipan. Noong unang panahon, kung ang isang tao ay nasa panganib o hinahabol ngang kanyang ngakaway, mayroon siyang isang lugar na tatakbuhan. Pupunta siya sa templo at hahawak sa tinatawag na mga sungay nga altar. Sa sandaling mahawakan niya ang mga sungay na iyon, wala nang sinumang maring humawak sa kanya. Siya ay nasa ilalim ng proteksyon ng may likha. Siya ay ligtas. Siya ay kanlong. Habang nakaupo ako sa harap ng aming altar sa bahay, narealize ko na ang altar ay hindi lamang lugar ng pagsuko. Ito rin ay ang ating pinakamalakas na tanggulan. Ang altar ang iyong kanlungan kapag ang mundo ay malupit. Kapag namumuhay ka sa isang buhay na puno ng sakripisyo at pagsuko, ikaw ay inilalagay ng Diyos sa ilalim ng isang banal na takip o divine covering. Isang proteksyon na hindi kayang butasin ng kahit anong masamang balita o bantang ang kaaway. Ang sabi ko sa aking sarili, ang aking buhay ay nakatago na sa piling ng Panginoon. Kung ang aking buhay ay nasa altar na, ang sinumang gustong sumira sa akin ay kailangan munang dumaan sa Diyos. Sino ang makakatalo sa Kanya? Wala. Sino ang makakahigit sa Kanya? Wala rin. Ang 5 milyong piso na utang na iyon, kahit gaano pa kalaki sa paningin ng tao, ay hindi makakapasok sa proteksyon na ibinibigay ng altar. Maraming tao ang natatakot dahil wala silang altar. Ang kanilang proteksyon ay nakasalalay lamang sa kanilang pera, o sa kanilang mga koneksyon, o sa kanilang sariling lakas. Ngunit tayo na nasa edad na 65 pataas, alam nating lahat na ang pera ay maaring mawala sa isang iglap, ang makoneksyon ay maaring maputol, at ang ating lakas ay unti-unti ring humihina, ngunit ang proteksyon ng altar ay walang hanggan. Kapag ikaw ay sumuko sa altar, ang iyong pamilya ay nababalot ng isang hindi nakikitang bakod. Naalala ko ang sinabi ng aking abogado na si Atty. Santos. Sabi niya, Lolo, tila may himalang nangyayari sa kaso niyo. Ang mataong dating galit na galit ay biglang lumambot ang puso. Ngumiti lang ako sa kanya. Alam ko kung bakit. Hindi dahil sa galing ng aming depensa, kundi dahil ang aming pamilya ay nakahawak na sa masungay ng altar. Ang tunay na proteksyon ay hindi ang kawalang problema. Ang tunay na proteksyon ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa gitna ng problema. Sa altar,
Ang iyong takot ay napapalitan ng katiyakan. Ang katiyakan na anuman ang mangyari, hindi ka pababayaan. Ang katiyakan na ang iyong pangalan ay ligtas, ang iyong kaluluwa ay ligtas, at ang iyong bukas ay ligtas. Ang isang taong namatay na sa kanyang sarili sa ibabaw na altar ay hindi na maaring takutin. Paano mo tatakutin ang isang taong wala nang pinoprotektahan kundi ang kalooban ng Diyos? Paano mo susuhulan ang isang taong ang tanging kayamanan ay ang presensya ngang may likha? Kapag ang iyong altar ay matatag, ikaw ay nagiging isang pader na hindi matitibag. Kaya't sa inyong lahat na nakikinig, nararamdaman niyo ba na tila kayo ay nasa panganib? Mayroon bang nakaway sa inyong buhay maging ito man ay sakit, kakulangan sa pera, o kaguluhan sa pamilya? Huwag kayong tumakbo sa kung saan-saan. Huwag kayong maghanap ng proteksyon sa mga bagay na lumilipas. Tumakbo kayo sa inyong altar. Hawakan ninyo ang mga sungay nito ng may buong pananampalataya. Ilatak mo ang iyong buhay doon. Isuko mo ang iyong karapatan na ipagtanggol ang iyong sarili. At hayaan mo ang Diyos na maging iyong tagapagtanggol. Ang proteksyong ito ay libre, ngunit nangangailangan itong isang buong pagsuko. Kapag ang iyong buhay ay hid with Christ in God o nakatago kay Kristo sa Diyos, ikaw ang pinakaligtas na tao sa buong mundo. Ang 5 milyong piso na iyon ay naging daan lamang upang matutunan ko kung gaano kalakas ang proteksyon ng Panginoon. Kung hindi dahil sa pagsubok na iyon, baka hanggang ngayon ay umasa pa rin ako sa sarili kong kakayahan. Ngunit ngayon, alam ko na, sa altar mayroong kaligtasan. Sa altar mayroong kuta. Sa altar mayroong kapayapaan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Huwag kang matakot sa mabantang ng mundo. Mas malaki ang proteksyon na nasa ibabaw ng iyong altar kaysa sa anumang panganib na nasa labas. Manatili ka sa ilalim ng kanyang mapakpak. Manatili ka sa loob ng kanyang banal na kuta. At makikita mo, ang lahat ng iyong makaway ay unti-unting lulubog sa harap ng kapangyarihan ng Diyos. Ang altar ang iyong kanlungan. Ang iyong sakripisyo ang iyong proteksyon. Magtiwala ka dahil ikaw ay inaalagaan ng isa na hindi kailanman natutulog at hindi kailanman nagpapabaya. Marahil ay naitanong niyo nasa inyong sarili, kung ang altar ay punong-punong pagpapala, kung ang altar ay nagbibigay ng kalinawan, apoy at proteksyon, bakit marami pa rin sa atin ang umiwas dito? Bakit mas pinipili nating pasanin ang ating mga problema nang mag-isa kaysa ilatak ang mga ito sa paanan ng may likha? Ang sagot ay simple, ngunit masakit pakinggan. Ang altar ay isang lugar ng kamatayan. Noong kinakaharap namin ang malaking dago ng 5 milyong piso, may magabi na ayaw kong lumapit sa aming altar. Natatakot ako, hindi dahil sa wala akong pananampalataya, kundi dahil alam ko kung ano ang hihilingin ng Diyos sa akin sa sandaling lumuhod ako. Alam ko na hindi niya lang hihilingin na ibigay ko ang aking problema. Hihilingin niya na isuko ko ang aking sarili. Ang altar, sa kanyang pinakamalalim na kahulugan, ay isang lugar ng katayan. Noong unang panahon, kailangang may mamatay sa ibabaw ng altar. At sa ating buhay ngayon, ang kailangang mamatay ay ang ating pride, ang ating garbo, ang ating pagkatao ay ayaw magpatalo. Napakahirap bitawan ang mga bagay na ito, napakasakit aminin na tayo ay walang magagawa. Madalas nating sabihin, gusto kong himala, gusto kong pagbabago, gusto kong tagumpay. Lahat tayo ay gustong maranasan ang tinatawag na pagkabuhay na muli o resurrection. Ngunit narito ang katotohanan, hindi ka maaring magkaroon ng resurrection kung wala ka munang crucifixion. Hindi ka mabubuhay na muli kung hindi ka muna mamamatay sa iyong sarili. Gusto nating lahat nga apoy, pero ayaw nating dumaan sa libing. Ayaw nating dumaan sa funeral ng ating sariling ego. Naalala ko noong kinausap akong asawa kong si Maria. Sabi niya, bakit hindi ka na makatulog? Bakit parang laging mainit ang ulo mo sa mga bata? Hindi ko masabi sa kanya na ang dahilan ay ang aking galit. Galit ako sa mga taong nagsampang ang kaso sa amin. Galit ako dahil tila hindi makatarungan ang hinihingi nilang 5 milyong piso. Pakiramdam ko ay may karapatan akong magalit. Pakiramdam ko ay may karapatan akong magtanim ng samang loob.
Ngunit noong lumapit ako sa altar, naramdaman ko ang bulong ng Panginoon. Sabi niya, "Ialay mo sa akin ang iyong karapatan na magalit. Patayin mo ang iyong pagnanais na magiganti." Doon ko naintindihan kung bakit masakit ang altar. Masakit bitawan ang ating karapatan na maging biktima. Masakit bitawan ang ating mga lihim na bisyo at maling gawin na matagal na nating itinatago. Para sa ating mga nasa edad na 65 pataas, ang pinakamahirap na isuko ay ang ating dignidad o yung tinatawag nating delikadesa. Ayaw nating isipin ngang ating mga anak na sina Elena at June na tayo ay mahina. Ayaw nating malaman ng ating abogado na si Attorney Santos na tayo ay natatakot, pilit nating isinusuot ang maskara ng katatagan. Ngunit sa altar, kailangang matanggal ang lahat ng maskara. Kailangang mamatay ang mapagkunwaring sarili upang lumitaw ang tunay na anak ng Diyos. Ang altar ay hindi lugar ng pagkawala. Ito ay lugar ng pakikipagpalitan. Ibinibigay mo ang iyong mabuti para sa pinakamabuti ng Diyos. Ibinibigay mo ang iyong galit para sa kanyang kapayapaan. Ibinibigay mo ang iyong pride para sa kanyang karunungan. Pero ang proseso ng pagbibigay na ito ay tila isang kamatayan. Para kang hinahati sa gitna dahil kailangang tanggalin ang mga bahagi ng iyong puso na hindi nakakatulong sa iyong paglago. Itigil na natin ang pakikipagnegosasyon sa Panginoon. Huwag nating sabihin na, susuko ako, pero ititira ko ang bahaging ito. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng ating tulong. Naghahanap siyang ating buong pagsuko. 100%, walang labis walang kulang. Ang 5 milyong piso na iyon ay naging instrumento lamang upang ipakita sa akin na wala akong kontrol. At ang kawalan ng kontrol na iyon ang nagtulak sa akin sa altar. Huwag kayong matakot sa sakit ng pagsuko. Ang sakit na iyon ay panandalian lamang. Ngunit ang bungang ibibigay nito ay panghabang buhay. Kapag ang isang tao ay namatay na sa kanyang sarili, hindi na siya maaring masaktan ng insulto ng ibang tao. Hindi na siya maaring yanigin ng kakulangan ng pera. Bakit? Dahil ang isang taong patay na ay wala ng pakialam sa sarili niyang karangalan, ang tanging mahalaga na lamang sa kanya ay ang karangalan ng Diyos. Kaya't sa inyong manakikinig ngayon, anong bahagi ng inyong buhay ang ayaw niyo pang bitawan? Ano ang itinatago niyo sa ilalim ng inyong maunan na ayaw niyo pang ilatak sa altar? Baka iyan ang dahilan kung bakit hindi niyo maranasan ang apoy. Baka iyan ang dahilan kung bakit tila nakabara ang inyong mapanalangin. Huwag nating sayangin ang ating panahon sa pag-iwas sa altar. Harapin natin ang krus, harapin natin ang sakit ng pagbabago, dahil sa kabilang panig ng kamatayang ito ay ang isang buhay na hindi mo akalaing posible, isang buhay na puno ng kalayaan. Isang buhay na hindi naalipin ng takot o ang opinyon ng ibang tao. Ang 5 milyong piso ay naging maliit na sakripisyo lamang kumpara sa kalayaang naramdaman ko noong isinuko ko ang aking pride sa altar. Doon ko natuklasan na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagkakaroon ng maraming pera, kundi ang pagkakaroon ng pusong malinis at payapa sa harap ng may likha. Mga kaibigan, huwag kayong matakot na mamatay sa inyong sarili. Ang altar ay hindi dulo ng inyong buhay. Ito ang simula ng inyong tunay na paglalakbay. Ilatag ang lahat. Hayaan ang apoy na sunugin ang lahat ng dumi. At lumabas kayong bago, malakas, at puno ng pag-asa. Ang taong handang mamatay sa altar ay ang taong tunay na mabubuhay magpakailanman. Ngayon, makaibigan, narito na tayo sa huling bahagi ng ating paglalakbay. Marahil ay itinatanong ninyo sa inyong sarili, ano na ang nangyari sa 5 milyong piso? Ano na ang nangyari sa aming pamilya matapos ang lahat ng luha at pagsuko sa altar? Sa kabanatang ito, ibabahagi ko sa inyo ang pinakamahalagang aral na natutunan ko sa aking mahabang buhay. Isang aral na magbabago sa paraan ng inyong pagtingin sa bawat pagsubok na dumarating. Noong una, ang tingin ko sa pagbitaw sa 5 milyong piso ay isang malaking pagkawala. Pakiramdam ko ay ninanakawan ako ng aking pinahirapan. Ngunit noong ako ay nanatili sa aking altar, binuksan ng Diyos ang aking mamata sa isang bagong katotohanan.
Ang altar ay hindi lugar ng pagkawala, ito ay lugar ng pakikipagpalitan. Isang banal na pakikipagpalitan o tinatawag nating divine exchange. Sa altar, ibinibigay mo ang kung anong meron ka, upang makuha mo ang kung anong meron ang Diyos. Ibinibigay mo ang iyong maliit na kakayahan, kapalit na kanyang walang hanggang kapangyarihan. Ibinibigay mo ang iyong pansamantala na pera at ari-arian, kapalit ng walang hanggan na pagpapala at seguridad. Naalala ko ang muka ng aking abogado, si Atty. Santos, nung huling pagkikita namin. Sabi niya sa akin, "Lolo, sa loob ng maraming taon ko sa propesyong ito, ngayon lang ako nakakita ng ganitong klaseng areglo. Tila may kamay na gumalaw sa likod ng lahat, ngumiti lang ako sa kanya. Alam ko na ang kamay na iyon ay hindi kamay ng tao, iyon ang bunga ng aking pakikipagpalitan sa altar. Sa halip na ipaglaban ang aking karapatan sa pamamagitan ng galit, ipinagpalit ko ito sa kapayapaan ng Diyos. At ang kapayapaang iyon ang gumawa ng paraan na hindi kayang gawin ng anumang batas. Ang tagumpay ng ating pamilya. Ang tagumpay ng ating mga anak na sina Elena at ang kanyang asawang si June ay hindi nakadepende sa kung gaano tayo kagaling dumiskarte sa buhay. Ito ay nakadepende sa kung gaano katibay ang ating altar. Ang iyong negosyo, ang iyong pamilya, at ang iyong kinabukasan ay makararating lamang sa kung hanggang saan ang kayang marating ng iyong pagsuko. Kung ang iyong altar ay matatag, ang iyong buhay ay magiging matatag din. Ngunit kung ang iyong altar ay pinabayaan mo na, kahit gaano pa karami ang iyong pera, laging may kulang, laging may takot, laging may kalituhan. Mayroon akong isang mahalagang katotohanan na gustong itanim sa inyong mapuso. Isang tao na namatay na sa kanyang sarili sa ibabaw ng altar ay isang tao na hindi na kailanman mapipigilan. Ang isang taong sumuko na sa Diyos ay hindi na kayang takuting ng anumang banta. Hindi na siya kayang suhulan nega anumang material na bagay. At hindi na siya kayang pigilan nega anumang hadlang. Bakit? Dahil hindi na siya ang lumalaban. Ang Diyos na ang lumalaban para sa Kanya. Isipin ninyo iyon, isang taong wala ng pagnanais na protektahan ang sariling pride. Isang taong wala ng takot na mawalan ng magay na pansamantala. Ang taong iyon ay ang pinakamakapangyarihang tao sa mundo. Hindi dahil sa sarili niyang lakas, kundi dahil siya ay ganap ng kasangkapan ng may likha. Ang 5 milyong piso na iyon ay naging maliit na halaga lamang sa huli. Hindi dahil madali itong kitain, kundi dahil natutunan ko na ang tunay na kayamanan ay ang pagtitiwala sa Diyos. Ang aming pamilya ay naging mas buo. Si Maria ay hindi nabalisa. Si Elena at June ay natutong bumurin nga sarili nilang altar sa kanilang tahanan. Iyon ang tunay na tagumpay. Iyon ang tunay na mana na maiwan ko sa aking mga apo. Ang halimbawang isang buhay na ganap na nayalay sa altar. Mga kaibigan, lalo na sa ating mga kasabayan na nasa edad na 65 pataas. Huwag nating sayangin ang nalalabi nating panahon sa pag-aalala. Huwag nating subukang makipanyegosasyon sa Panginoon. Ibigay mo na ang lahat. Huwag kang maktira para sa iyong sarili. Ang apoy ng Diyos ay nahihintay lamang sa iyong sakripisyo. Bumalik ka sa iyong altar ngayon. Huwag mo nang hintayin na dumating ang isa pang krisis na nakakahalaga ng 5 milyong piso bago ka lumuhod. Ngayon pa lang, ilatak mo na ang iyong maplano. Ilatak mo na ang iyong matakot. At panorin mo kung paano babaguhin ng Diyos ang isang buhay na ganap na naubos para sa Kanya. Ang pakikipagpalitan sa altar ay ang tanging paraan upang ang iyong buhay na puno ng pahihirap ay maging isang buhay na puno ng kaluwalhatian. Ang apoy ay handa na, ang altar ay nakatayo na, ang kailangan na lamang ay ang iyong ang iyong buong pagsuko. Tandaan mo, sa altar, hindi ka nawawalan. Sa altar, ikaw ay nagpapalit lamang ng mabuti para sa pinakamabuti. Huwag kang matakot na mamatay sa iyong sarili, dahil doon mo lamang matatagpuan ang tunay na kahulugan ng pagkabuhay. Salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Naway mahanap ninyo ang inyong daan pabalik sa altar. Dahil doon, at doon lamang,
matatagpuan ang tunay na kapayapaan at tagumpay na hindi kayang ibigay ngang mundong ito. Maraming salamat sa inyong pananatili at pakikinig hanggang sa huling bahagi ng ating kwento. Ngayon, habang tayo ay nagtatapos, nais kong iwanan sa inyo ang pinakamahalagang aral na baon ng aking puso. Ang altar na pinag-uusapan natin sa loob ng 8 kabanata ay hindi lamang isang kwento mula sa lumang panahon. Ito ay isang buhay na katotohanan na maaari ninyong maranasan ngayon sa loob ng inyong sariling tahanan at sa loob ng inyong sariling puso. Noong hinarap ko ang matinding krisis ng 5 milyong piso, akala ko ay gumuho na ang mundo para sa amin ni Maria. Akala ko ay wala ng bukas para sa aking anak na si Elena at sa aking manugang na si June. Ngunit sa paanan ng aming maliit na altar, doon ko natuklasan na ang ating problema ay hindi mapader na humaharang sa atin, ang ito ay mapaanyaya. Mga paanyaya upang tayo ay lumapit sa isa na mas malakas kaysa sa atin. Natutunan ko na ang altar ay isang banal na lagusan, isang portal, kung saan ang ating pagkatao na may hangganan ay nakikipagtagpo sa kapangyarihan ng Diyos na walang hanggan. Doon, sa lugar na iyon, ang iyong sakripisyo ay nagiging gasolina para sa apoy nga langit. Huwag nating kalilimutan, ang Diyos ay hindi tumutugon sa ating mga reklamo o sa ating mga pangangailangan lamang. Siya ay tumutugon sa ating sakripisyo. Sa inyong magkasabayan ko na nasa edad na 65 pataas, alam ko ang inyong mapinagdaraanan, ang takot sa bukas, ang pag-alala sa kalusugan, at ang bigat mga responsibilidad sa pamilya. Ngunit nais kong sabihin sa inyo, huwag kayong matakot na bitawan ang kontrol. Ang pagsuko sa altar ay hindi tanda ng pagkatalo. Sa katunayan, ito ang pinakamataas na uri ng katapangan. Ang isang tao na natutong mamatay sa kanyang sariling pride. Ang isang tao na nagalay na ang kanyang takot sa altar ay isang taong hindi na kayang yanigin ng anumang unos. Ang tagumpay ng inyong pamilya, ang tagumpay ng inyong mga anak, at ang katahimikan ng inyong pagtanda ay nakadepende sa kung gaano katatak ang inyong altar. Ipagpalit ninyo ang inyong pag-aalala para sa kanyang kapayapaan. Ipagpalit ninyo ang inyong pansamantala na mga problema para sa kanyang walang hanggan na mga pagpapala. Ang apoy ng maylikha ay naghihintay lamang sa inyong alay. Bumuo kayong muli ng altar sa inyong mga puso. Isuko ang lahat, ilatak ang lahat. At panorin ninyo kung paano babaguhin ng Diyos ang inyong buhay. Sana ay naging inspirasyon sa inyo ang aming karanasan sa 5 milyong piso at ang aming tagumpay sa altar. Kung ang videong ito ay nagbigay sa inyong pag-asa, huwag niyo itong sarilinin. Ibahagi ninyo ito sa isang kaibigan o kapamilya na sa tingin ninyo ay nangangailangan din ng mensaheng ito ngayon. Huwag din ninyong kalimutang mag-subscribe upang patuloy tayong makasama sa masusunod pang paglalakbay ng ating pananampalataya. Muli, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na video. Pagpalain kayo ng may likha, ngayon at magpakailanman.